Joke time muna tayo mga kababayan. Kwentong katatawanan muna para yung vlogging natin. Relax lang mga kababayan. Ito yung kwentong padala mga kababayan ng isang taga Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Yan po, Rene Unahon Lumantas, Cagayan de Oro City. Kumusta kayo dyan sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental? Ito yung kwento ng isang nangangampanyang tumatakbong mayor. Tamang-tama po ito ngayon kasi malapit nang magsimula yung local campaign para sa mga tumatakbong mayor and other local positions. Ang titulo nito, Pangako. Ang mga politiko mahilig mangako. Kung ano-ano na lang ipinapangako, manalo lang. So may isang tumatakbong mayor. Sabi ng tumatakbong mayor doon sa mga botante, meeting di avance. Pag ako niya nanalo, dadagdagan ko pa yung mga existing na mga buildings para sa mga eskwelahan natin. Mula elementary hanggang college. Palakpakan po yung mga tao siyempre. Bilib na bilib doon sa politiko. Kasi habang nagmi-meeting may pakain. Hindi ka pumalakpak, walang kain. Pangalawa niya, sa gagawin natin, paggagawa ko rito ng malaking ospital. Palakpakan na naman po yung mga tao. Ayos na ayos. Sunod na niya, ang ating simbahan niya ay ating palalakihin at dadagdagan natin ng maraming pari. Nangialam po kahit hindi na niya trabaho. Pinakialaman mga kababayan, pati yung simbahan, papagawa siya, bawal yun. Pero siyempre, sa kampanya ganun eh. Palakpakan uli yung mga tao. Siguro baka galing sa bulsa niya, pribadong contribution, siyempre bawal man yung galing sa gobyerno, sa simbahan. Pero may nagtanong, bakit naman niya dadagdagan pa ng maraming pari yung simbahan? Sagot ng tumatakbong mayor, para niya, hindi na kayo umasa kay Kibuloy. Nadamay si Kibuloy. Taga Mindanao kasi. Malawak yung influensya ni Kibuloy. Tapos, lastly niya, nakikita ninyo yung malawak na lupang yan. Pagagawa natin yan ng tulay. Sabi ng mga tao, bakit naman po, Mayor, pagagawa ka ng tulay dyan sa malawak na kalupaan? Wala man anyang ilog. Wala man tubig sa ilalim. E di, pagagawa din niya ako ng ilog. O, di ba? Para ma-justify po yung pagpagawa ng tulay. May ganon. Anyway, maraming salamat. Joke lang man lang po ito. Pero may mga lugar talaga po na may tulay, walang ilog. Yung mga skyway. Di ba? Sa Maynila, ang daming tulay. Flyover na yan, Mr. Maravillas, hindi man tulay. Parang tulay din yung itsura, mga kababayan. Pero doon sa Mindanao, ito na nga po. Walang ilog, paggagawa siya ng tulay, pagawa na rin ng ilog. Para-paraan lang yan, mga kababayan, para kumita. Anyway, matik na po. Joke man lang. 200 pesos pa. Padala ka ng GCash mo. GCash number doon sa Messenger. Qualified ka na rin sa monthly draw. 5,000 sa monthly draw yung price natin. Tapos sa Disyembre po, ang grand prize 10,000 pesos. Ilagay na natin dito. Kasama ka na rito. Like and share na po ninyo itong ating channel, Bullseye News on the Go. Para dumami yung ating mga subscribers po. Naka 1 million man lang. Pag hindi ka pa subscriber po, click subscribe, like and share and hit the notification bell para matik po kayong ma-notify pag may mga uploads po tayo. O kahapon, as you know, yung mga grupo, religious group mga kababayan, nagsagawa ng sunog sala para i-protest mga kababayan yung mabagal na aksyon ng Senado sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ayan o. Faith-based group burns 7 deadly scenes ng Duterte administration in fiery protest. Maapoy na protesta. Maapoy siya kasi sinunog niya yung tinawag nilang deadly scenes ng mga Duterte. Ayan po.
talagang sinilaban mga kababayan. Mga pari at mga madre na po, kontra abo, abusive behavior and oppression. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, the People's Impeachment Movement, a faith-based alliance of priests, pastors, lay people, and faithful citizens of the Philippines dedicated to cleansing the country of corruption, held a sunog sala event kahapon po, where they burned old palms, signifying the beginning of a continuous fight for justice, education, awareness, and solidarity against all forms of abuse and oppression. The program also aims to spearhead a signature campaign to pressure senators to start impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Ang gawin ninyo para lumambot si Chis Escudero, i-excommunicate ninyo. Kawan niyo, Mr. Maravillas. O, di ba? Katoliko din niya si Escudero. Matataranta yan pag in-excommunicate ninyo. Ibig sabihin, tiwalag na siya. Itiwalag ninyo si Escudero kasi inuupuan ang impeachment trial. Masyadong dinidile. Iba yung dictionary ni Chis Escudero nababasa sa kaulugan ng forthwith proceed. At hindi daw siya pape-pressure para talagang intensified pressure. So sabi po ng mga protesters, ito anyang 7 dried palm leaves, 7 deadly sins, in one burning message ay Vice President Sara Duterte anya must go. Malinaw po ang mensahe. Dapat i-impeach si Sara, na-impeach na po ng Congress. It's time for the Senate to act. At sa kanila mga kababayan, dapat matanggal ng tuluyan. Ibig sabihin, ang dinidiman po malinaw. Conviction. Sa bagay, malinaw naman po yung pagkakasala ni Sara. Ni walang remorse, mga kababayan sa kanyang pagbabanta. Nag-deny lang. Sila man lang niya nagsabing nagbanta ako. Ganon, mga kababayan, ang sabi ni Sara. At gusto pang ipatigil, tumakbo sa Supreme Court. At ngayon nga, yung latest mga kababayan, yung kanyang dating spokesman, si Attorney Michael Poa, isinama sa legal team ni Sara. Ngayon, may reaction yung ating mga prosecutors, yung mga congressmen. May strategy niya, mamaya i-share ko po sa inyo. Para niya hindi makapag-testify. Dapat niya witness itong witness ito si Michael Poa. Ginawa pong legal team. So sabi rito, in a dramatic display of protest, religious leaders and activists set 7 dried palm leaves ablaze. It's symbolizing what they call the 7 deadly sins of the Duterte administration. Ano daw ang mga deadly sins ng Duterte administration? Pagnanasa, lust for power, envy, pagkainggit, greed, pagkaganid, gluttony, walang kabusugan, sloth, ibig sabihin tamad. Hindi man po nagtatrabaho, silpi-silpi, ikot-ikot, tapos maglalabas ng mga binabasang mensahe tulad nung latest sa Ramadan. Tapos may lalabas na survey na kaalyado nila siguro yung nag-finance. Sasabihin, mataas pa rin yung trust ratings ni Sara. Trust ratings tapos performance. Wala man gang performance para paano tumataas ang trust and performance ratings ni Sara. Pinagluloko po tayo. So kasama to, katamaran, sloth, tamad, wrath, and pride. Yung wrath po, laging galit. Yung mga Duterte po, mahilig magmura at magbanta. At no less yung ating Pangulo, the First Lady at saka si Martin Romualdez, pinagbantaan. Ini-imagine na pugutan ng ulo yung ating Pangulo at yung bangkay ng dating Pangulong Apolacay gustong hukayin at itapon sa West Philippine Sea. Ganun katindi po. So nasa panig ng Congress
sa pamumuno ni Martin Romualdez, mga kababayan, itong mga grupo ng faith-based group. And last, yung Pride. Yung sabi ko, itong mga ganitong uri ng tao, i-biblical po siya, mga kababayan. Pride comes before distraction. Matindi yung fried chicken po ni Sarah. Yung tingin niya sa kanyang sarili, napakataas po. Yung kanyang arrogance, matindi. Kasi nga po, yun ang turo ng kanyang tatay, namana sa magulang. O ito na ngayon ang kanyang inabot. So sabi po ni Father Joel Saballa, nakita natin na hindi karapat-dapat si BP Sara na maging lingkod bayan. Mas inuna pa niya ang pagkamal ng salapi kaysa sa edukasyon ng ating mga kabataan. Huwag na natin siyang bigyan ng espasyo sa gobyerno. Mangyayari lang ito kung sisimula na ng Senado sa lalong madaling panahon ang impeachment. Sabi naman ni Father Bong Sarabia, nalulungkot po ako na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos ang Senado para simulan ang pagdinig nito. Ang sabi po ni Senate President Escudero ay wala daw pong clamor para umpisahan na kaagad ang impeachment trial. Kaya minabuti po namin na ngayong umaga kasama po ang iba-ibang miyembro ng mga religious organizations na ilunsad ang People's Impeachment Movement. Ito ay samahan ng iba't ibang religious groups at sectoral representatives na lumalaban sa pananamantala at pang-abuso. Sabi naman po ni Father Flavi Villanueva, hindi naman po ako abogado pero ayon po sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith, ibig sabihin kaagad. Hindi sa susunod na buwan, hindi sa Hulyo. Kaya nananawagan po kami sa Senado, agaran ng umpisa ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. This is their moral obligation. Kung ayaw po ng Senadong umaksyon, ang taong bayan po ang sama-samang kikilos para sila ay umaksyon. Sabi naman po ni Randy De Los Santos, uncle ni AGK victim Kian De Los Santos, huwag nating ayaang bumalik pa ang kalupitan at karasan sa nakaraang administrasyon. Ngayon pa lang pigilan na natin ang tangka ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Sabi naman po ni Father Junito Cabillas ng Iglesia Filipina Independiente, ang pagkilos na ito ay una pa lang sa marami pang pagkilos para kumbinsihin ang Senado na simula na ang impeachment hearing ni Sara. Kami lang ang magsisimula at magsisindi ng apoy sa labang ito. Marami ng grupo at mga individual ang nagpahayag ng intensyong sumama at sila'y lilitaw rin sa mga susunod na araw para samahan kami sa pagkilos na ito. So dumarami ang naiinis kay nagagalit po kay Cheese Escudero kasi relax po si Cheese. Ano na kabayang Cheese Escudero? Sa totoo lang, napakahaba naman kasi ng bakasyon ninyo. Hindi ba pwedeng i-cut short yung bakasyon ng mga senador? Masyado naman kayo. Kahit nga po bakasyon ng mga senador, sumusweldo pa rin kayo. Di ba? Unfair masyado. Kaya kailangan kastiguhin natin itong mga senador. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, lalo na yung mga inclined to acquit Sara Duterte, yung mga pro-China na mga kandidato sa pagkasenador, alam na ninyo kung sino. Huwag na nating i-rehire kasi hindi man sila senador ng Pilipinas, senador ni Digong. Na ang intensyon, mga kababayan, iligtas si Sara sa kanyang pananagutan. Malinaw po yung pagkakasala ni Sara. Yung mga deadly sins na sinabi po, totoo yun. Lust for power, envy, pagkainggit, kasopangan, greed, gluttony, walang kabusugan, sloth, tamad, wrath, yung pagkagalit, and pride, yung pagmumura. Mga kababayan in public, lagi na lang yung tatay, kill. Tapos yung anak, imagine yung ginawa niya na pagbabanta. Live, mga kababayan. Tapos sasabihin, sila man lang niya nagsabi niyan. Napakasinungaling pa. Harap-harapan na pagsisinungaling. Ganon katindi. O ngayon, doon tayo mga kababayan sa sinabi sa balita na si Michael Poa sumama sa legal team ni Sara. Yan Kaya sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang pagpasok niya sa legal team ni BP Sara, estratehiya para hindi mapakanta si Poa. Yan BP Sara's former spokesperson joins her legal team.
Supreme Court confirms. Attorney Michael Poa, the former spokesperson of Vice President Sara Duterte, has joined her legal team in their petition before the Supreme Court challenging the legality of the fourth impeachment complaint, and he may potentially join their defense team once the impeachment trial in the Senate begins. This comes as Poa filed his entry of appearance before the High Court on Monday as one of the BP Sara's counsels in her petition. Yes, sabi po ni Jude Asidre, strategy niya yan para hindi makapakanta siya, mapakanta. Dapat witness siya, itong si Poa. So sabi niya rito, ito ay niya isang hakbang upang hindi ito maging testigo sa Senate impeachment trial. Maaari niyang igiit ang lawyer-client confidentiality sakaling ipatawag ng prosekusyon si Poa upang tumistigo kaugnay ng paggamit ng confidential fund ni Duterte. Sabi ni Asidre, makikita po natin ang isa na namang attempt to deflect kung tutuhanin na gusto talaga ni Attorney Mike Poa na kaibigan natin na sabihin ng totoo. Mayroon silang pagkakataon nung panahon nung investigation sa Committee on Good Government, sabi ni Asidre. So sabi dito sa balita, sa kabila ng pangambang ito, sinabi pa rin ni Asidre na dapat pa rin bantayan si Poa kung ang pagsasabi ng katotohanan o hindi ang mangingibabaw sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mangingibabaw sa puso ni Attorney Mike, kung ang bayan o politika. Yung mga legal maneuvers, mga kababayan ang ginagawa nila. Kaya yung mga previous statements po ni Sara Duterte na mas masakit pa niyang hiwalayan ng jowa kaysa sa impeachment, kabaliktaran po. In fact, nasa panic mode na sila. Sabi nga natin mga kababayan, all this na kinakarap na trouble ng mga Duterte, kagagawan man lang nila lahat dahil sa kanilang mga deadly sins, mga pagkakasala na sinunog ng mga protesters kahapon po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.